minuto makalipas pong ika-5 ng umaga. Good morning, Kuya. At magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po araw ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Pebrero taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Bulubong. Kamusta na, Sherwin? At kamusta na dyan sa inyo rin, Marie? Dito naman sa lugar namin, sa buong Pacific Time ay 1:02 p.m. na. Sa kabuuan ng mga estado ng California, mula naman dito sa Los Angeles, California, USA. Ako si Sunny Cos. Yes, it's a good day, amigo. At Sunny, time check tayo sa buong Central USA. Alas 3:02 naman na ng hapon at mula naman dito sa Round Rock, Texas, USA, ako, si Marie Peñaranda. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang Pilipinas na magsampa ng kaso laban sa China kung may ebidensyang nagpapatunay na gumagamit sila ng cyanide sa pangingisda sa West Philippine Sea, kabilang na ang Bajo de Masinloc. Ayon kay PBBM, matagal nang nauulat ang nangyayaring cyanide fishing na tila nagiging talamak na sa lugar. Ikinababahala na anya ang insidente na kinumpirma naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. There are intent to file a case against China. If we feel that there is enough ground to do so, we will. The best that we know is that there really is, as far as we can tell. Sabi ng BIFAR, talagang merong ginagamit. Meron naman nagsasabi, matagal nang ginagawa yan. And I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason... Ngayon. Iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kailangang maamyendahan ang economic provisions ng saligang batas upang mapalakas ang investment sa bansa at magkaroon ng upskilling sa mga Pilipino. Matagal na aniyang kinakausap ni PBBM ang Senado at Kamara kaugnay ng nasabing panukala. Ayon sa Pangulo, malinaw na ang Senado ang mangunguna sa hakbang na ito. Ipaubaya na rin niya sa Kongreso ang desisyon kung sa paanong paraan isasagawa ang charter change. Binatikos ng mga mambabata sa House of Representatives ang pagkadawit nito sa usapan ng kudeta at pagpapalit ng liderato sa Senado. Napaulat ang issue na umano'y pagpapatalsik kay Senate President Juan Miguel Zubiri, subalit itinanggi ito ng ilang senador. Sa tingin naman ni Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito, umusbong ang usapin sa gitna ng naganap na bangayan sa pagitan ng Senado at Kamara bunsod ng People's Initiative Campaign upang amyendahan ang saligang batas. Bakit pag nag-aaway-away po ang Senado, kami pa rin po ang may kasalanan? Wala naman pong kinalaman ang House of Representatives sa gusto ng Senado in terms of their leadership. I'm similarly surprised na may allegation po nanggagaling yun sa amin. According to some quarters of the Senate, mga congressman lang daw po kami. Napakalakas naman po natin kung makaka-influensya po kami dyan sa upper chamber. Hataw Balita Ngayon. Si Vice President at Education Secretary Sara Duterte ukol sa ibinabatong akusasyon sa kanya ng pagkuha ng bag na umano'y naglalaman ng mga barila. Ayon kay BP Sara, hindi na umano niya ikinagulat ang mga paratang o pag-atake laban sa kanya ng mga kritiko at kalaban sa politika. Iginit ng pangalawang Pangulo na mas pagtutuunan niya ng pansin at oras ang kanyang trabaho kaysa pansinin ang mga isyong lumalabas sa publiko. Hataw Balita Ngayon. Nanawagan na sa mga kapwa mambabata sa House of Representatives ang ilang kongresista na suportahan ang panukalang taasan ng ₱100 ang arawang sahod ng mga
o ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Apila ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas, gawing prioridad ang pagpasa ng mga panukalang batas na susuporta sa panawagang wage hike. Nakapaghain na ng 2 panukalang batas sa Kamara ang Gabriela Women's Party List na kung may papasa, maaaring bumuo sa 1,100 pesos na Uniform National Minimum Wage. Hataw Balita ngayon. Plano ng Department of Education na maagang tapusin ang pasok sa mga pampublikong paaralan ngayong taon para para sa unti-unting pagbabalik ng June to March school calendar. Naglabas na ng Department Order 003 ang ahensya kaugnay sa gradual na pagbabalik ng dating kalendaryo. Ayon kay DepEd Secretary Michael Poa, paiiksiin na ang araw ng pasok ng mga estudyante ngayong school year para unti-unting maibalik na ang April to May break. Ikinatuwa naman ito ng ACT Teachers Party List ang unti-unting pagbabalik ng dating school calendar at sinabing magandang bunga ito ng isinagawang konsultasyon ng DepEd sa mga guro, magulang at mag-aaral. So ngayon, ang ginawa po natin ay mag-i-end tayo ng May 31, pero mag-start pa rin tayo around July 29. And then slowly, i-move natin siya back until bumalik tayo dun sa normal na April-May break. So anong implication nito? This is a way forward doon sa aming panawagan na ibalik ang pasukan ng June to March. So tuwa naman ang mga teachers dito, no? Kasi at least kahit papaano nakinig ang DepEd doon sa panawagan ng parents, students, and teachers kaugnay doon sa pag-a-adjust ng school year. Ang isa pang nakakatuwa dito, no? Yung mga graduation rights, mga recognition rights ay gagawin siya within the school year. Hindi katulad dati na after the school year saka pa lang mag-graduation at saka kung ano pa man yung end year activity. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC na umabot na sa mahigit 1 bilyong piso ang naging pinsala ng epekto ng amihan at buntot ng low pressure area sa Mindanao. Patay sa pinakabagong report ng ahensya, nasa 933 million pesos na ang tinatayang pinsala sa infrastruktura sa Davao Region, habang umabot na rin sa 265.6 million pesos sa rehiyon ng Caraga. Samantala, nasa 558.2 million pesos na ang pinsala sa agrikultura ng dalawang rehiyon at umabot na sa 1,762 na mga bahay ang nasira sa Northern Mindanao, Davao at Caraga. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo kahapon ng Department of Agriculture na avian influenza o bird flu free na ang lalawigan ng Benguet. Halos 2 taon matapos na ideklara ang pagkalat ito sa lalawigan. Ayon sa DA, pagkatapos ng nasabing deklarasyon, ang bilang ng mga probinsya na nakalista sa Bureau of Animal Industry na may kumpirmadong kaso at hindi pa nakababawi ng kanilang status bilang bird flu free ay bumaba na sa 9. Samantala, wala pa namang iniuulat na mga kaso ng avian influenza mula nang magsimula ang taong 2024. Hataw Balita ngayon. Muling na-veto ng ng Estados Unidos ang draft United Nations Security Council resolution ukol sa nagpapatuloy na Israel-Hamas war na pumipigil ngayon sa panawagang immediate humanitarian ceasefire sa Gaza Strip. Ang resolusyon na isinulat ng Algeria na ibinasura naman ng US ay hindi nag-ugnay ng isang tigil putukan para sa pagpapalaya ng mga bihag. Hiwalay na hiling ito para sa sa agarang tigil putukan sa layunin humanitarian kasama ang mabilis na walang kondisyon na pagpapalaya ng lahat ng mga bihag.
Hataw Balita ngayon. Ay, good morning Sunny at Maria. Just sa inyong lugar, Sunny, mukhang katatapos lang ng pagulan kaya may mga baha-baha pa kami nakikita dyan sa inyong likuran na Sunny. Good morning dyan sa Pilipinas, amigo. Actually, amigo, ongoing pa rin itong bagyo. 2 araw na kaming inuulan dito sa Los Angeles, amigo. Bahagi pa rin ng tinatawag nating atmospheric pressure o atmospheric river pressure na mula pa dyan sa Hawaii hanggang dito sa LA. Ang forecast, amigo, hanggang bukas ay uulanin pa rin kami dito sa Southern California. Kaya ito nakikita mo nga sa likod ko ngayon, amigo, may mga bahagi pa rin ng mga kalsada rito na binabaha at may mga mudslides na rin tayong nararamdaman dito sa lugar namin sa buong Southern California, amigo. Ayan, at kila Ate Marie, mukhang maganda naman ang panahon at hindi na masyadong malamig. Tama ba? Ay, oo, amigo, no? Napakaganda ng ating weather ngayon, ano? At buong linggo ito, napakaganda ng weather na makikita natin dito sa Texas, surprisingly, dahil hindi ganito ang supposed weather. Pero dahil magi-spring na rin, pagpasok naman ng Marso, kaya naman welcome ito. At mamaya lang, makikita natin ang mga mag-aaral at ang mga magulang, ang mga lolo at lola, mamamasyal dahil nandito tayo sa park ngayon, no, amigo at Sunny. At alam mo, dyan sa lugar ni Sunny, amigo, alam mo, mga 10-20 years ago, hindi naman madalas umulan dyan sa Southern California. Pero ngayon, madalas na rin ang pag-ulan. Siguro, sabi na nga nila, no, yung climate change, amigo at Sunny. Oo, pero dito sa atin, ang dati lang nababalitaan namin na ginagamit ng mga mangingisda na sa illegal fishing, mga dinamite. Pero yung balita natin ngayon, itong cyanide, at kung totoo ito na gumagamit ang China ng cyanide dito sa ating sakop ng ating teritoryo, napaka-delikado nito. Ano? Kaya may banta ang ating Pangulo sa China na magsasampa ng kaso laban sa bansang China kung sakaling mapatunayan ang cyanide fishing diyan sa West Philippine Sea, Sunny at Marie. Amigo. Alam mo, go ahead, Sunny, sige. Ang ibig ko sabihin, Marie, amigo, very concerning yan kasi kawawa naman yung mga kababayan natin dyan sa lugar na mapapabalita nga na ginagamitan ng cyanide ng China ang mga isda dyan sa lugar. At lalo na yung mga mangingisda natin dahil nababanggit ko to, amigo, dahil ang mga grandparents ko ay mangingisda Kaya alam ko yung hirap din, babalitaan ko sa kanila yung hirap ng pangingisda. Tapos kung ganyan ang mangyayari, di syempre isang resulta yan, amigo at Marie, mga ngaunti ang mga isda sa kung saan na pinagkakakuhaan ng hanap buhay ng ating mga kababayan, Marie. Oo, Sunny, tsaka amigo, bukod sa mga ngaunti ang isda, maapektuhan din pati kalusugan ng ating mga kababayan at sana kung umabot man ito sa pagsasampa ng kaso laban sa bansang China, ay magkaroon din ng resulta o yung kaukulang kung pataw na parusa, kung yan man ang matatawag natin, at hindi lang mawala ng basta-basta ganon dahil serious itong pinag-uusapan natin, cyanide fishing. Hindi maganda para sa lahat. Oo, kaya meron akong kilalang yung mga suki ba sa palengke, lagi niya tinatanong sa palengke kung yung bang isda na yon na kanyang bibilhin galing sa China. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. iginit na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court. Hataw Balita ngayon. Bulkang Taal muling nakapagtala ng mahigit 14,000 tons ng sulfur dioxide emission kahapon. Hataw Balita ngayon. At administrasyon ni US President Joe Biden kinukonsidera ang pagbibigay ng long-range missiles sa Ukraine. Hataw Balita ngayon. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita ngayon. 17 minuto makalipas pong ika-5 ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita ngayon.
Muling iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi kikilalanin ng Pilipinas ang jurisdiksyon ng International Criminal Court kahit na lumabas sa isang survey na pabor ang nakararaming Pilipino na bumalik ang bansa sa ICC. Ayon sa Pangulo, wala siyang nakikitang dahilan upang magbago ang isip at nananatili ang kanyang posisyon na may usapin sa soberanya ang panghihimasok ng ICC sa Pilipinas. Binigyang di naman ni PBBM na hindi niya inaprubahan o ide-deny ang pagpasok ng ICC investigator sa Pilipinas. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No. It's not about the evidence. It's about the jurisdiction of the ICC in the Philippines. They can produce as much evidence as they want, but they cannot act upon it in the Philippines. That's the point. It opens a Pandora's box because it's still those questions of jurisdictions and sovereignty that I haven't yet seen a sufficient answer for. And until then, I do not recognize their jurisdiction in the Philippines. I cannot. That seems to be the only logical conclusion that we can come to in that situation. I don't approve or deny it. But they haven't done anything illegal. Once they do, of course, we will do something about it. But we are an open country. We're not a closed country. Hataw Balita ngayon. Inihanda na ng pamunuan ng Quezon City Police District ang ipatutupad na seguridad para sa mga rally ng anti-charter change groups sa February 25, kasabay ng ika-38 taon ng EDSA People Power Revolution. Nag-inspeksyon na kahapon ang mga tauhan ng QCPD sa People Power Monument bilang paghahanda sa ipatutupad na security measure. Ayon kay QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan, nasa 1,400 na pulis ang kanilang ide-deploy para sa kaligtasan at kaayusan ng rally. Mahigpit aniya ang gagawin nilang pagbabantay kung saan bukod sa mga uniformadong pulis, magde-deploy din aniya sila ng mga plainclothes policemen para magmanman sa bulto ng tao bagamat wala silang namomonitor na banta sa seguridad. Pagtiyak ni Brigadier General Maranan, magpapatupad ang mga pulis ng maximum tolerance kaya't pakiusap nito sa mga magtutungo sa rally gawin ng maayos at payapa ang aktibidad. Pakinggan natin ang pahayag ni QCPD Director Police Brigadier General Red Maranan. For Quezon City QCPD alone ay magdi-deploy kami ng 1,400. Hindi lang naman dito sa PPM yon but other places of convergence to include na rin yung traffic direction and control. But nevertheless, hindi tayo nagiging complacent. Patuloy pa rin ang pangangalap natin ng mga information na sa ganon ay masiguro natin na magiging maayos at mapayapa itong ating activity. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang bulkang Taal matapos nitong makapagtala ng mahigit 14,000 sulfur dioxide emission kahapon. Si Ari Silvestre, humahataw! Hataw Balita ngayon. Muling nagbuga ng sulfur dioxide ang bulkang Taal na umabot na nasa 14,211 na tonelada kahapon, February 20. Umabot naman sa 900 na metro ang taas na ibinugang plume or singaw ng bulkan na patugong timog kanluran. Batay sa inilabas na bulletin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, kamakalwa, nakapagtala ang ahensya ng pangalawa sa pinakamataas na pagbuga ng asupre sa bulkan. Ngayong taon, nakasunod ng 10,000 na tonelada noong Enero. Nakita rin ng ahensya na mayroon pa ring pamamaga sa kalakhang kaldera ng Taal Volcano sa may gawing timog silangan. Sa ngayon, wala namang namataan o naitala na volcanic earthquake o pagyanig ng lupa sa paligid ng bulkang Taal.
Pinag-iingat ng mga otoridad ang bayan ng Laurel at Agoncillo sa Batangas na apektado ng sulfur dioxide na malapit sa Taal Lake dahil nakasasama ito sa kalusugan ng tao. May reported na sulfur stench na naamoy doon sa may Bilibinwang at yun sa municipality of Agoncillo. Bilibinwang and Danyag, barangays po ito. Ito naman po ay mga barangays na nadadaanan nung hangin po. Ayon sa ahensya, kung maaari ay magsuot ng maayos na face mask upang maiwasan ang paglanghap ng nakasasamang amoy ng asupre upang maiwasan ang pagkakasakit sa baga. Gayunpaman, ipinagbabawal pa rin ang pagpasok sa Taal Volcano Island, lalo na sa main crater at sa daang Castilla Fissures, maging ang pamamalagi sa lawa ng Taal. Bawal pong pumunta sa Taal Volcano Island, tapos yung mga communities na affected doon sa drift ng hangin, usually sa ngayon ay nasa western part. So, tala po ng face mask, then limit po yung exposure outside. Kahapon, nagsagawa ang ahensya ng pagmonitor sa lugar mismo ng Taal Volcano Island o sa pinaka-crater nito. Nakita dito ang madaming usok nito. Samantala, nananatili pa rin sa Alert Level 1 ang Taal Volcano. Ari Silvestre, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mahigpit na i-inspeksyonin ng Iloilo City Boarding House Commission, Local Economic Enterprise Office at Business Processing Licensing Division ang lahat ng mga permit at dokumento ng mga boarding house sa lungsod. Kasunod ito sa nangyaring pagkasawi ng dalawang border sa nakaraang insidente ng sunog sa La Paz, Iloilo City noong Linggo, February 18. Napag-alaman ng mga otoridad na kulang sa permit ang inuupang kwarto ng mga biktima at expired na rin umano ang business permit nito. Ang mga kulang sa permit ay ipasasara hanggang sila ay makapag-comply sa requirements. Ilan sa mga hinahanap na dokumento sa mga nagpapaupa ng kwarto o bahay ay ang permit mula sa Business Processing Licensing Division, Fire Safety Inspection Certificate, Sanitation Permit at iba pang dokumento mula sa City Zoning at Tourism Development Office. Hataw Balita Ngayon. Makikipagtulungan ang dalawang ahensya ng pamahalaan na kinabibilangan ng Department of Trade and Industry o DTI at Department of Agriculture o DA sa Clark International Airport Corporation para sa pagbuo ng isang national food hub sa bansa. Layunin ng hakbang na makamit ang layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang seguridad sa pagkain sa pamamagitan ng pagbibigay kapangyarihan sa mga magsasaka at pribadong sektor sa pagpapalakas ng supply chain at logistics system at pagpapaunlad ng infrastruktura. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Lumagda sa isang Memorandum of Understanding ang Department of Trade and Industry at Department of Agriculture at Clark International Airport Corporation sa pagbuo ng isang national food hub sa Pilipinas. Itatayo ang proyekto sa 64 na hektaryang lupain sa loob ng Clark Civil Aviation Complex sa Pampanga. Bahagi ang partnership ng Farm to Fork Strategy na nakapaloob sa 3-year Food Logistic Action Agenda na pangunahing layo na magtatag ng mga food hub sa labas ng Metro Manila upang magsilbi ng mga sariwang ani ng sakahan. Ayon kay DTI Secretary Alfredo Pascual, magpapabilis ang nasabing kasunduan sa pagsisikap ng pamahalaan na gawing available, accessible at mas abot kaya ang pagkain sa kumukonsumong publiko. Sa ilalim anya ng partnership, magiging responsable ang DA sa pagbuo ng balangkas ng patakaran, pampublikong pamumuhunan at mga serbisyo ng suporta. Kabilang ang pagkuha ng mga pondo para sa pagtatatag o pagpapabuti ng mga pasilidad ng cold chain at mga terminal ng pagkain upang palawakin ang logistic network ng National Food Hub. Sa kabilang banda, tutulong naman ang DTI sa paghihikayat sa mga pamumuhunan para sa pagtatayo at pamamahala ng pasilidad pati na rin ang pagtataguyod ng market at logistic linkage sa pagkain ng mga producer at institutional na mamimili. Dagdag pa na ang Clark ay perpekto para sa mega food hub dahil sa malawak na itong espasyo para sa infrastruktura at pasilidad at walang putol na network ng kalsada na nagkukonekta sa Hilaga, Gitna at Timog Luzon sa world-class Clark Airport na may kakayahang humawak ng mga kargamento at logistik.
Kasama sa mga serbisyo ng proyekto ang pananaliksik at kontrol sa kalidad, warehousing, pagproseso ng pagkain, international shipping, marketing service at pangangalakal para sa mga lokal at dayuhang merkado. Danny Monar, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Mahigit 440 million pesos na halaga ng irrigational dam ang planong itayo ng National Irrigation Administration o NIA sa Camarines Sur, Bicol. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Tinatayang nasa 450 ektaryang sakahan ang makikinabang sa planong pagtatayo ng maliit na irrigational dam ng National Irrigation Administration o NIA sa Camarines Sur. Nasa 100 magsasaka naman ang mapagkakalooban ng naturang proyekto na inaasahang aani ng nasa 4,000 metriko toneladang bigas kada taon. Sinabi ni NIA Bicol Regional Manager Engineer Gaudencio de Vera na kasama sa proyekto ang 11-meter zone dam at 70-meter spillway na mula sa Paculago River na magsisilbing source ng tubig. Layunin din ng proyekto na mapaunlad ang produksyon sa aspeto ng agrikultura sa pamamagitan ng probisyon at pagpapaigi ng irrigation at drainage infrastructure. Kasama rin dito ang dagdag na kita para sa mga magsasaka at pagtataas ng estado ng pamumuhay sa pamamagitan ng sustainable irrigation system. Ang dalawa pang dam na itatayo ay sinailalim na sa feasibility studies para masolusyonan ang kakulangan sa irigasyon at supply ng tubig sa mga bayan ng Lupi, Baaw at Iriga City sa Camarines Sur. Jerry Galicia, humahataw sa balita ngayon. Ikinokonsidera ng administrasyon ni US President Joe Biden ang pagbibigay ng long-range missile sa Ukraine. Kung patuloy namang pipigilan ng mga Republika ng pondo para rito, maaaring tumungo ang White House sa isang kaalyado. Ito ang humahataw na balita ni Klein Sinka. Hataw Balita ngayon. Nagsimula magbigay ang United States noong nakaraang taon na Army Tactical Missile Systems o ATACMS sa Ukraine. Subalit mga lumang medium-range ATACMS lamang ang mga ito. Bagaman nais ng White House na maibigay ang mas longer-range version na narurang missile, hindi pa naman sigurado maibibigay ang pondo. Dahil ito sa oposisyon ng mga Republican sa Kongreso. Naipasa na sa Senado ang $95 billion na foreign aid package para sa Ukraine, Israel at Taiwan, ngunit kailangan pa itong pagbotohan sa mababang kapulungan. Ayon sa mga Republican, papayag lang sila sa tulong sa Ukraine kung papayag ang administrasyon ni US President Joe Biden sa package na immigration at border security measures ng mga ito. Kung maaprubahan naman ang pondo, makakasama ang long-range ATACMS sa unang package ng tulong kabilang ang ammunition at artillery. Maaari ring humingi ng missile at stocks mula sa ibang kaalyadong bansa. Una nang nakipagpulong si Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba kay US Secretary of State Antony Blinken sa Munich noong Sabado ukol sa longer range ng mga armas. Ayon sa opisyal, kailangan ng Ukraine ng missile na makatakbo ng mahigit 300 kilometro para ma-bypass ang radio-electronic warfare at interceptors ng Russia. Idinidiin din dito na importanteng makatulong din ang Europa sa Ukraine dahil sa bantang dala ng gyera sa kanila kung masakop ng Russia ang Ukraine. Klein Sinka, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Nakita ng mga eksperto ang posibleng epekto ng tensyon na nangyayari ngayon sa Red Sea sa global trade, retail at manufacturing. Samantala, posibleng imbestigahan ng European Union ang TikTok para malaman kung nagkakaroon ng paglabag sa bagong digital rulebook. Habang pananagutin naman ng Japanese government ang Toyota Motor Corporation dahil sa umano'y dayaan sa engine emissions. Ito ang humahataw na balita ni James Bontuyan. Hataw Balita ngayon. Patuloy ang nagiging tensyon at mga pag-aaway sa dako ng Red Sea na nagdudulot ng mga problema sa shipping.
Ayon kay John Katsimatidis, isang kilalang tao sa larangan ng retail at energy sectors, nagpapataas ang mga tensyong ito sa presyo ng langis na nakakaapekto sa presyo ng mga bilihin sa merkado. Ngunit hindi gaano rin ang itinataas ng mga langis, batay sa pagsasalaysay ng shipping analyst na si John Carzonas. Gayunpaman, nahihirapan pa rin ang ilang mga industriya gaya ng manufacturing at aerospace na kailangan daan sa ruta ng Red Sea ang mga kargamento mula Asia hanggang Europa. Batay sa mga eksperto, maaaring magdulot ng mga problema sa Red Sea ang pagtaas ng presyo ng higit pa kaysa mga presyo ng pandemya dahil habang humahaba ang ruta ng mga barko at nagiging mas mahal ang kanilang biyahe. Para masolusyonan ito, kailangan ng mga kumpanya na mag-strategize sa shipping ng kanilang mga produkto. Nagpapakita lang din ang suliraning ito kung gaano kadaling maapektuhan ang global trade. Samantala, tinitingnan ng European Union kung nasusunod ng TikTok ang kanilang bagong mga palatuntunan para maging compliant sa bagong Digital Rulebook o ng Digital Services Act. Pinopokusan ang posibilidad kung ang design ng TikTok gaya ng algorithms nito ay maaaring makapagdulot ng addictive behavior o ma-expose ang mga batang users sa inappropriate content. Gusto kasi ng European Union na maglagay ang TikTok ng safety measures para sa mga minors gaya ng age verification at limitation sa pag-access sa harmful content. Ayon sa TikTok, patuloy sila sa paglalagay ng safety features at handang ipaliwanag ang kanilang mga pagsusumikap sa European Union. Tinitignan na rin ng European Union ang privacy measures, ads transparency at data sharing ng TikTok. Sa Japan naman, naghahanda ang Japanese government na magkaroon ng aksyon laban sa Toyota Motor Corporation dahil sa pandadaya nila sa engine emission test. Ayon sa Nikkei, hindi umano sinunod ng Toyota ang mga palatuntunan para matest kung gaano karaming polusyon ang inilalabas ng kanilang mga makina. Maaring hindi i-certify ng gobyerno ang kanilang mga makina dahil dito. Ang Toyota Industries na gumagawa rin ng mga kotse, textiles at electronics ay maaaring mawala ng certification para sa kanilang mga excavator engine. Umamin ang kumpanya ng Enero na dinaya nito ang mga performance tests para sa maraming forklift at automobile engine models. James Bontuyan, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Abangan sa pagbabalik ng Hataw Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Mga biktima ng nag-viral na road rage sa Bataan naghain na ng reklamo laban sa suspect. Hataw Balita Ngayon. Philippine government magkakaloob ng alternatibong pagkakakitaan para sa mga magsasakang maaapektuhan ng El Nino phenomena. Hataw Balita Ngayon. At bansang Thailand planong palawigin at dagdagan ang bilang ng mga bansang kasama sa visa-free access nito. Hataw Balita Ngayon. Patuloy po kayong mantabay, magbabalik pa ang Hataw Balita Ngayon. Alas 5:37 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Miyerkules. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po, patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or ito po yung hangin na nanggagaling sa dagat Pasipiko at patuloy pa rin umiiral sa malaking bahagi ng ating bansa. And kung makikita po natin sa satellite image, wala po tayong namamataan na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility na posibleng magdulot ng malawakang pag-ulan sa anumang bahagi ng ating bansa. So generally, fair weather conditions pa rin po tayo ngayong araw sa malaking bahagi ng ating kapuluan.
Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala po tayong gale warning na nakataas sa anumang baybayin ng ating bansa. Although inaasahan po natin yung moderate to rough or katamtaman hanggang sa maalon na karagatan sa areas ng extreme northern Luzon. So iba yung pag-iingat po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga planong pumalaot na may mga maliliit na sakyang pandagat. Ngayong umaga si Haring Araw ay sisikat ng 6:18 a.m. at lulubog mamaya ng 6:02 sa hapon. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Pinag-aaralan na ngayon ng pamahalaan ng Pilipinas ang pagsasampa ng kaso laban sa China kaugnay ng napaulat na paggamit ng cyanide ng mga Chinese fishermen sa West Philippine Sea, kabilang na ang Baho de Masinloc. Sa ngayon, patuloy na pinag-aaralan ng Office of the Solicitor o OSG ang posibleng aksyong legal ng gobyerno. Kabilang dito ang posibleng pagsasampa ng reklamo para sa environmental o marine damage laban sa China. Pero kailangan umanong mapatunayan ang napaulat na paggamit ng cyanide sa Baho de Masinloc. Samantala, sa pahayag na inilabas ng China, sinabi ni Chinese Foreign Minister spokesperson Mao Ning na ang ulat na paggamit ng cyanide ay sheer fabrication o pawang imbento lamang. Pinahahalagahan aniya ng China ang proteksyon sa eco-environment at fishing resources. Planong palawigin at dagdagan ngayon ng Thailand ang bilang ng mga bansang kasama sa visa-free access nito. Ito ang humahataw na balita ni Paula Porta. Hataw Balita ngayon. Palalawigin na ang visa-free travel policy sa Thailand upang makasama ang iba pang mga bansa na magkakaroon ng kalayaan na makapasok at para mapahintulutan ang mas marami pang turista na makapagbakasyon dito. Kasunod ang nasabing hakbang ng kamakailang visa exemption ay pinagkaloob sa mga manlalakbay mula sa China at India na naglalayong pasiglahin pa ang turismo. Nakipagpulong din si Prime Minister Srettha Thavisin sa Governor General ng Australia na si David Hurley patungkol sa pagkakaroon ng Mutual Visa Exemption Scheme. Ayon naman sa Tourism Authority of Thailand o TAT, Malaysia nang bumubuo sa pinakamalaking grupo ng mga bisita sa Thailand. Mayroon itong humigit kumulang 4.5 milyong bisita habang ang mga turistang Chino naman ang pangalawang pinakamalaking grupo na may 3.51 million visitors noong nakaraang taon. Sa kasalukuyang taon, nangunguna na ang Chinese na may pinakamalaking grupo, kasunod ang Malaysian at pangatlo ang mga Korean. Umaasa naman ang Tourism Sports Ministry na maaabot ang target ngayong taon ng 35 million na mga foreign visitors. Paula Porta, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Magsasagawa ang Philippine Embassy ng special event para sa Filipino community sa Brunei. Samantala, magkakaroon naman ng 2-day service caravan ng Philippine Consulate General sa Barcelona para sa mga kababayan natin sa Spain. Itong humahataw na balita ni Christy Rosacia. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Maaari nang magsumite ng application para sa National Filipino-Canadian Parliamentary Internship Program para sa taong 2024. Bukas ito para sa mga may edad 18 hanggang 25 at tatagalang nasabing internship ng 6 na linggo. Ilan sa mga matututunan dito ang tungkol sa Canadian Federal Government at legislative process. Sa mga interesadong mag-apply, magsumiti lamang ng inyong application sa http://tinyurl.com/nppip2024 hanggang February 29. Iniimbita ang Filipino community sa Brunei sa isang special event na may temang Understanding Menopause, Preparing for Healthier Midlife. Gaganapin ito sa March 3 mula 1 p.m. to 4 p.m. sa Level 1, Anajet Complex, Lot 71077, Kampong Mata-Mata, Mukim Gadong, Bandar Seri, Begawan, Brunei.
Magkakaroon naman ng 2-day service caravan sa Philippine Consulate sa Barcelona mula March 16 to 17, 10 a.m. to 4 p.m. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay overseas voting, MWO contract verification, OEC issuance, OWA, SSS at pag-ibig registration. Maaaring mag-email sa barcelona.pcg@dfa.gov.ph kung may mga katanungan. Samantala, inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Spain na dumalo sa isang musical workshop. Bukas ito sa lahat ng miyembro ng choir, music teachers at music enthusiasts na may choral singing experience. Gaganapin ang nasabing workshop sa March 19 to 20 at March 26 to 27. Sa mga interesadong sumali, isan lamang ang inyong pangalan, edad, gender, occupation at organization sa cultural@philippineembassymadrid.com o madridpe.cultural@dfa.gov.ph. Christy Rosasia, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Muling ipinamalas ng UP Concert Chorus ang kanilang talento sa pagtatanghal ng Sama-Sama Together Again concert na naglalayong makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawang-gawa ng grupo. Naging mas exciting naman ang pagtatanghal dahil sa sama-samang nag-perform sa entablado ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC. Si Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita ngayon. Naaliw ang lahat matapos ipamalas ng UP Concert Chorus o UPCC ang kanilang singing prowess at moves sa ginanap na Sama-Sama Together Again concert sa UP Diliman noong Sabado, February 17. Sa pagkakataong ito, ang mga dati at kasalukuyang miyembro ng UPCC ay sama-samang nag-perform sa isang entablado. Repeat ito ng 60th anniversary show ng grupo na mas ginawang espesyal upang makalikom ng pondo para sa iba't ibang kawang-gawa ng grupo. It's a universal language. The style of UP Concert Chorus, sing and interpret via dancing. Those two things, they make that stage work for you. When you are live, singing and expressing through movements, just like music. Paraan din ito ng mga alumni para masuportahan ang kasalukuyang UPCC members na matuloy sa isang international event. That's the reason why we are here, the alumni. We want the current batch to be able to do and experience what we were able to do when we were young. Kasi nakita mo, yung mga personalities namin, ang dami sa aming sumikat, ang daming naging matataas ang posisyon sa gobyerno, and it's because of what we learned in the UP Concert Chorus, what we developed, like yung discipline, yung confidence. Purpose ng concert is specifically to raise funds for the UP Concert Chorus. Paalis sila for the states. Tapos, 2, to raise funds for the projects of the UP Concert Chorus Alumni Association. Marami kaming mga projects for the community. So, 100% ng proceeds ng concert na ito pupunta sa kawang-gawa, so to speak. No? Hindi, walang matitira sa amin. So, lahat kami mga performers all the way from the top, like Nanette Inventor, kami mga conductors, kami mga singers, for free kami lahat. Para sa mga alumni ng UPCC, paraan nila ito ng pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng naitulong ng grupo sa kanilang mga narating ngayon. Bukod dito, nagbigay daan din ang naturang concert para magkaroon ng koneksyon ang mga nauna at kasalukuyang miyembro upang maituro sa mga bago ang teknik na natutunan nila sa pag-awit at galaw. Sa Sama-Sama Together Again concert, nais ihatid ng UPCC ang magandang mensahe ng Filipino music. Napaka-unique po ng itong pagsasama ng iba't ibang communities of this generation na naging also influenced by the concert chorus na na-spread out din nila yung culture through the choral music, and
para ma-uplift din yung ating Filipino music kasi nadadala natin ito sa abroad. So, yung message din ng mga kanta, love for the country, justice, hindi lamang yun, pag-ibig, pagmamahal, values ng family. Kaya yun po ang napakagandang avenue to present, to communicate to our fellow kababayans and also abroad. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naghain na ng reklamo ang mga biktima ng nag-viral na road rage sa Bataan laban sa suspect na patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad. Si Melanio Aquino, humahataw! Hataw Balita ngayon! Naghain na ng reklamo sa Bataan Prosecutor's Office ang mga biktima ng nag-viral na video ng umano'y road rage sa Biniktikan Road, Subic Bay Freeport Zone noong Biyernes, February 16. Humantong ang insidente sa sadyang pagbangga ng SUV ng sospek sa isa pang SUV na minamaneho ng 70 taong gulang na dating abogado at isa pang kasama nito na pawang mga residente ng Olongapo City. Tumanggi munang pangalanan ng mga otoridad ang mga biktima dahil na rin sa patuloy na isinasagawang follow-up investigation. Ang suspect po kasi natin, sir, hindi pa po namin nabigay, baka makapekto po ito sa ginagawang follow-up operation to locate ang ating suspect po, sir. At yung sasakyan natin kasi hanggang ngayon, sir, wala pa rin po, hindi pa rin po nalolocate at hindi din po sumurrender ng itong involved driver po ng Fortuner po. Nag-proceed na po sa yung victims natin sa Office of the Provincial Prosecutor po up to 5 charges against the suspect, sir, for frustrated murder po. Ayon sa pulisya, batay sa pahayag ng mga biktima, dati umano itong tauhan at kliyente ng biktima at hinawakan umano nito ang mga kaso ng suspect. Subalit nagkasakit-an niya ito nitong nakalipas na July 2023 na siyang dahilan upang bitiwan nito ang lahat ng kasong hawak. Kabilang na rito ang mga kaso ng suspect at dito na umano nagkaroon ito ng personal na galit sa biktima. Apparently, sir, last year, July 2023 po, nagkasakit po ang ating victim. Sabi ko nga, nasa 70 years old na po siya, sir. And then, sir, winidraw niya po lahat ng hawak niyang kaso. Last year, including, sir, sa kaso po, na 3 kasong hawak niya dito sa ating suspect. With that matter, sir, na nagkaroon ng parang personal grudge itong ating suspect against the victim, sir. Patuloy pa rin ang isinasagawang malalimang investigasyon ng otoridad sa nasabing insidente at patuloy din na tinutugis ang nasabing suspect upang papanagutin sa pangyayari. Melanio Aquino, humahataw sa balita ngayon. Ito na ang hindi natin makalilimutan, ang pinakaabangan nating lahat. Sunny, pwede bang bumati? Siyempre naman, pwedeng-pwede! Yes. Narito naman ang pagbati ng ating kababayan. Ako po si Melania Estavillo. Nandito po kami sa lokal ng Edmonton, Canada. Nabati ko mga anak ko sa Pangasinan, na si Sina Lorenzo at si Maria Lourdes Estavillo. Yan, tanawa kayong lahat. Salamat sa Diyos. Ayan, at sa atin namang shout out, mabilisan kaya may bilin. Si Lou Tanya, matagal nang nagpaparamdam sa atin. Ayan, siguro yun na lang muna. Bigay ko sa inyo ang pagkakataon, Sunny at Marie. Bibilis ako na rin. Ipapasalamat lang tayo sa Diyos, amigo Sherwin at Maria, no? Kaya, syempre, salamat sa Diyos kay Kuya Daniel, kay Ate Arlina, sa lahat na nakasama nila sa pagdalaw sa amin dito, amigo, sa North America, ni Kuya Daniel sa San Francisco, Texas, sa Toronto, at syempre sa Honduras. Marie, go ahead. Ayun, syempre, hindi natin makakalimutan. Hello, Kuya. Hello, Ate. At syempre, kay sa ating kasamang si Nina, nakita nating lahat si Nina. Ayan. Salamat sa Diyos. At syempre sa aking ni Amor na laging nakasuporta. At syempre sa ating mga East Coast USA seniors. At kay
Sister Araceli Grajeda na nasa Pilipinas man siya ay palagi pa rin nakaantabay sa lahat ng ating mga programa. Ayan, go ahead. Mabilis daw eh. Oo, at syempre mga suki natin dito sa Laguna, si Hener Aliparo at sa Japan si Emma Chikuhara. At ganun din sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. At shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Roma Kapitulo 8, talatang 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatuwid bagay niyang mga tinawag, alinsunod sa kanyang nasa. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ika-21 sa buwan ng Pebrero 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radyo La Verdad 1350 at ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo, Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Miyerkules ng umaga, February 21, 2024. Mula rito sa maulang Los Angeles, California, USA, ako si Sunny Cos. Ako naman si Marie Peñaranda mula rito sa Round Rock, Texas, USA. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.